Lola, mag-ingat ka. Binibining Q, nabangga ko ang kotse. Gago ka, nandito pa ako. Ilabas mo agad ang kotse. Chonhe, nagising ka na. Hindi ako makakita. Bakit wala akong makita? Sabi ng doktor na naapektuhan ng aksidente. Ang optic nerve mo, mahirap ang paggaling. Ang paggamot pa lang ay naghahalaga ng 1,000,000. Iwan mo ang pera kay nanay. Gamitin natin sa ospital. Ake. Chonhe, may iba ka pang masakit. Okay lang, tito. Gusto ko nang umuwi. Magaling ang tapang mo. Nandito na ang nurse. Pa-discharge na tayo. Bei Jingming, hoy, anong pinagsasabi mo? Nasa ospital si Lola. Pumunta tayo roon ngayon. Chonhe, nandito ang seer. Ikaw na mismo. Director Bai. Gasgas lang mayroon ang matanda. Kahina-hinala ito. Yung babae, nasa anong kwarto siya? Chinek ko, kwarto 206. Paumanhin, ate. Lalaki ako. Pasensya na. Nurse, nasaan yung pasyenteng? Nandito kanina. Director Bai, nagbayad kami ng 1,000,000 para sa paggamot. Ngayon umalis na siya. Talagang, hindi ito normal. Ang babaeng nagligtas sa akin. Nahanap ba siya? Sabi ng doktor ang kanyang pamilya ay nagpumilit na paalisin siya sa ospital. Umalis na sila. Hindi nila masagot ang gastos sa paggamot. Malinaw kong sinabi na sasagutin natin ang lahat ng gastos. Lola, huwag kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, patay na sana si Lola. Ang babaeng iyan ay napakaganda. Mainam na kapareha mo siya. Kapag nag-asawa ka na agad, mas panatag ang loob ko sa hukuman. Lola, may mga bagay ako sa grupo na kailangang asikasuhin. Magpahinga kayong mabuti. Tumakas ka kapag pinag-uusapan ang kasal. Chonhe, ininit ni Itay ang gatas mo. Inumin mo habang mainit. Pupunta na ako sa kwarto ko. CJ, tulungan kita. Hindi na, Itay. Kaya ko na mag-isa. Mag-ingat ka. Kumusta, Ginoong Wang? Tungkol sa utang kong pera sa inyo, pwede bang pahabain ang plazo? Hindi. Ginoong Wang, pakinggan niyo. Ito ang mungkahi ko. Ibibigay ko ang anak kong si Chonhe. Berhen pa siya. Pwede nating pag-usapan. CJ. Ang aking 2,000,000 utang. Mapapatawad kaya? Pag-usapan natin kapag nakita ko na. Desidido na ito. Ayos. Hoy, anong ginagawa mo rito? Gusto ko sanang pumunta sa sisi. Gaano ka nakatagal dito? Kakarating ko lang. Hindi ka ba inaantok? Ako. Ikaw, putang inang babae ka. Ikaw ba ang nagpalit ng gatas? Wang ha, magkakaroon ako ng mabuting balita. CJ. Inumin mo. Esan. Huwag kang tatakas. Bitawan mo ako. Huwag kang lalapit. Ikaw. Ake. Tulong. Anong ginagawa mo? Iligtas mo ako. Sino ang ililigtas? Sino kanino ka nagliligtas? Ang pagliligtas ko sa sarili ko. Nakikiusap ako sa'yo.
Hindi mo ba nakikita na bulag ako? Hindi mo ba napapansin na humihina ang paningin ko? Hindi ka rin nakakakita. Ako rin. Hinahanap ko ang isang babaeng bulag na nagngangalang Sia Chonhe. Ako ba ang hinahanap mo? Ikaw ba ay ang pinagkakautangan ng aking amain? Hindi ako. Tumahimik ka. Eh sino ka nga ba? Ako ang apo ng lola mong iniligtas. Hindi pa lubos na gumagaling ang mga mata mo. Ayokong mag-alala ang lola ko, kaya hinanap kita. Salamat sa pagsagip sa lola ko. Walang anuman. Anong ginagawa mong mag-isa sa hating gabi? Bakit wala ka sa bahay? Wala akong mapuntahan. Tara na. Kailangan pa ng gamutan ang mga mata mo. Dadalhin kita sa ospital. Salamat. Hoy, anong ginagawa mo? Sabihin mo, ano nang nangyayari? Ano nang sinabi mo? Si Bai Jingming ay nagdala ng isang babae sa ospital. Hintay ka, paparito na ako. Dito ka na lang at magpagaling ng tahimik. Huwag kang mag-alala sa pera. Ang milyon na kinuha ng pamilya mo para sa pagpapagamot, ituturing kong pasasalamat sa pagsagip sa lola. Hindi mo na kailangang bayaran. Babalik ko ang pera. Pero hulog-hulugan. Kamusta na ang matandang iyon? Magpahinga ka pa. Hindi pa pwedeng bumisita. Nahanap na ba ang driver? Hanggang maayos natin ito. Huwag mong pahintulutang lumapit sa lola. Opo. Binibining Q, hindi ka pwedeng pumasok. Di mo ako papadaanin. Gusto kong makita kung sino. Binibining Q, ipinagbabawal ang pumasok. Umalis ka. Binibining Q, binibining Q, Ikaw ang gumanyak kay Jingming. Tumayo ka. binibining Q. Nilinlang mo si Bai Jingming. Hindi ko siya ginayak. Itatangi mo pa ba? Umalis ka. Makinig kang mabuti. Nobyo ko si Jingming. Maglakas loob kang gumanyak sa kanya. Wawasakin ko ngayon ang mukha mo. Gigibain ko ang mukha mo. Kuya Jingming. Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan siya? Hindi si Kuya Jingming ang may kagagawan. Hindi ito tulad ng nakita mo. Siya ang tumulak sa akin. Tingnan mo. Narito ang sugat. Siya raw ang may gawa nito. Alam. Paano ito nangyari? Kasi, gusto ko lang sanang tingnan kung tunay nga siyang bulag pagkatapos siya ang nagtulak sa akin. Kuya Jingming, ang mga nagpapanggap na mahina, hindi ba sapat na sila? Xiao Zi, magsalita ka. Ginoong Bai. Ang sugat ni binibining Q ay mula sa pagsipa sa pinto. May dagdag ka pa ba? Jingming, Lumabas kayo. Tingnan mo ang iyong duwag. Hanapin mo ang doktor. Ginoong Bai, nagdulot ba ako ng problema? Ako si Bai Jingming. Hindi ka naging problema. Masakit ba? Hindi. Mabuti naman at hindi. Galit na galit ako. Papaupuin kita sa tuhod na nagmamakaawa sa akin. Ma, bumaba ka na. Nako, anak ko. Anong babae ang nagpagalit sa iyo? Halika, ikwento mo. May lumitaw na babae na nambighani kay Jingming. Sa kanyang hitsura, hindi naman siya kapansin-pansin. Ang mga lalaki ay hanap ng bago. Dapat ay ikaw, kung magdadalang tao ka ng tagapagmana ng bahay. Kung gayon, kahit tutol ang matriarka, magagamit mo ang bata para pangunsyahan sila. Naiintindihan mo. Matulog ka sa kanya. Ginoong Bai, ang sasakyang nasa aksidente. Inaktiba nang makita nilang pumasok ang presidente. Ito'y halatang premeditadong krimen. At ang driver. Tiningnan namin isang buwang footage. Wala kaming nakitang driver. Pero nalaman namin na hindi karaniwang danaraanan ni binibining Sia. Nagbago siya ng ruta noong araw na iyon. Sia Chonhe. Iniligtas niya ang buhay ko. At nabulag siya dahil sa akin. Alagaan mo siyang mabuti. Para sa akin, Apo. Presidente Bai,
Inimbestigahan namin ang kanyang nakaraan. Namatay ang ama niya ng bata pa. Nakasama niya ang ina at stepfather niya ngayon. 3 taon nang nakoma. Ang ina niya. Salvador siya. Gusto niyang ipambayad sa utang. Kawawang babae, hindi ka ba naniniwala, apo? May sakit na ina. Mabagsik na amain. Ang mababaw na teleseryeng. Ito ay paniniwalaan lang ng tanga. Mula nang mamatay ang mga magulang mo, wala ka ng tiwala sa lahat. Masakit makita kang ganyan. Mabuting babae si Chunhei, at ikaw ay karapat-dapat. Lola, gusto kong makita kang ikasal bago ako mamatay. Ipapangako mo ba sa akin? Ay, ang puso ko, ang gamot ko sa puso. Tatanggapin mo o hindi? Ay, nabigay mo na ang sagot mo. Nakangako ako kay Lola. Tunay ang pangako ko, tatanggapin ko. Nangako kang tatanggapin mo. Sinusumpa ko. Hindi ko kukunin yan. Candy lang ito. Ginoong Bae. Ayon sa doktor, ang operasyon ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Wala akong ganito kalaking pera. Hindi ba kita sinabihan? Sagot ko ang lahat ng gastusing medikal mo. Ngunit sa ganitong kalaking halaga, kahit ibenta ako, di ko mababayaran. Hindi mo kailangan magbayad. Basta, pakakasalan mo ako. Huwag mong isiping mali. Dahil mahal ka ni Lola. Naiintindihan ko. Pag-isipang mabuti. Pag-aralan mo ang pagpipiliang ito. Hanapin mo ako kapag nakapagpasya ka na. Alam ko. Bakit ka nandito pa rin? Binalaan na kita. Kung di ka magbabago, umalis ka na. Umuwi ka na ngayon din. Ibalik mo ang 1 milyon. Anong milyon? Kung hindi mo ibabalik, sasampahan kita ng kaso. Ang milyong iyon ay aking kompensasyon. Wala kang karapatang kunin iyon. Naipaliwanag ko na, ginamit ko ang milyon para bayaran ang pagpapagamot ng nanay mo. Para ipagamot ang nanay mo, nabaon ako sa utang. Tulungan mo akong bayaran ng mga yon. Paano? Sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili. Ngayon, nagbebenta ka na rin ng katawan mo. Hay, hindi ko sinasadya yon. Tinawag kita para magtrabaho ka at bayaran ang utang. Anong magagawa ng bulag na tulad ko? Babalaan kita. Legal age na ako. At may sariling desisyon. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ako pupunta. Hindi talaga. Saan ka pupunta ngayon? Formal kong ipinaalam. Ikakasal na ako. Ikakasal ka na pala, CJ. Sabihin mo sa asawa mo, nabigyan ako ng 1 milyong yuan. Kung hindi, pagbabayarin kita at ang nanay mo. CJ, Teka, huwag kang aalis. Matigas ang ulo mo, ang bilis mong sumagot. Seryoso ka ba sa akin? Sino ka ba talaga? Utos ni Mr. Bai na walang makabagabag kay Miss Sia. Si Kind Bay. Yung sa Jinlian Group. Eksakto. Anong gusto mo sa akin? Bay. Tungkol sa kasal. Tinatanggap ko. Ano ang mga kondisyon mo? Pwede bang 1 milyon ang dote? Ibigay mo bago ang kasal. CJ, Seryoso. syempre. Ginoong Bae. Ang milyon ay dedeposito sa account mo. Bukas ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, magpapakasal na tayo. Ginoong Bae. Gusto kong ulitin ang tanong. Bakit mo ako pakakasalan? Dahil gusto kita. Biro lang yun. Ang mga katulad natin, may mataas na katayuan. Hindi pwedeng magmahal. Sabi ko na nga ba gusto ka ng lola ko? Kapag may ginawa kang masama sa kanya, wala akong awa sa'yo. Nakikita mo ba?
Medyo. eBay. Ang mga mata ni Miss Xia, kailangan pa ng panahon para gumaling. Sa panahong ito, kailangan niyong mag-monitor para maiwasan ang komplikasyon. Ikaw ba ay... Kumusta? Ako si Bei Jingming. Ilalakad natin ang marriage registration. Handa na sa 3, 2, 1. Babae, ay lapit mo ang ulo mo. Sa wedding shot, lumapit ka pa. Babae, ay lapit mo pa ulo mo. Lalaki, umakma ka rin ng kaunti. 3, 2, 1. Ngitian nyo ng mas maliwanag. Kumuha pa tayo ng ilang shot. Gusto nyo bang maghalikan sa banal na lugar na ito? Isang halik, walang problema. Wala namang ibang tao. Lumapit pa, konti pa. Maligayang bati. Sa inyong legal na pag-aasawa. Tapos na ang trabaho ko rito. Saan tayo pupunta ngayon? Uwi na tayo. Maligayang pag-uwi, G-bye. Ito ang iyong kwarto. Simula ngayon, si Iri, Wang ang aalaga sa'yo. May mga dapat asikasuhin pa ako. Mauna na ako. Sandali lang. Anong nangyari? Ramdam kong may iniisip ka ngayon. Kung gusto mong malaman, diretsahan na kita. Nalaman kong ang aksidente ng lola ay hindi aksidente. May nagplano nito. May gustong pahamakin siya. Hindi. Ginawa nila para sila ang magligtas at makuha ang pasasalamat niya. Hindi ko ito matatanggap. Kung may nangyaring masama, ano nang gagawin natin? Huminahon ka. Maimbestigahan ko ang may sala. Gumaan ang loob ko sa sinabi mo. May formal na hapunan ako. Wang, ingatan mo siyang mabuti. Opo, Yihe. Siya ay isang laruan, lamang ni Jingming. Ako lang ang magiging Gianf, bye. Mamayang gabi, ilagay mo ang pampagana sa kanyang detoxo. Tapos sasabihin kong, Sixia Chanhi ang gumawa. Pasok ako pagkatapos. Alam mo na ang gagawin. Huwag kang kabahan, Div. Gagawin ko ang lahat. Nandito ka. Anong ginagawa mo ngayon? May sasabihin akong napakahalagang bagay. Ano nang napaka-urgente? Tingnan mo ang oras. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi ito'y critical. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Magandang gabi, Ginoo. Binibining ko. Jingming, okay ba ako? Nagpa-perm ako. Yun lang ang gusto ko. Ginoo, ito po'y. Sopa ni Binibining siya. Inumin mo na ngayon. Kunin mo ang sopa. Ikaw muna, okay lang ako. Kaya ko pa, inumin mo na. Seryoso, hindi ko kailangan. Ikaw na ang uminom. Hindi. Pangalagaan mo sarili mo. Inumin mo. Bakit malamig? Hindi nyo ininit. Kuha ka ng panibago. At dapat mainit. CJ, Opo, Ginoo. May pampagana o wala? Heto ang sopas para sa hangover mo. Magbrindis na tayo ng sabay. Pumarito ako ngayon upang ipahayag ang nadarama ko sa'yo. Jingming, gusto kita. Ikaw ang laman ng isip ko araw-araw. Mahal mo rin ako, di ba? Mahigit 20 taon na. Ikaw pa rin ang gusto ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. nahihilo ako ngayon. Sobrang hilo. Normal lang ang mahilo. Normal lang daw. Sabi ko nahihilo ako. Unawain mo naman ako. Ako rin nahihilo. Ngayong gabi, sasamahan ko si minamahal kong Jingming. Siyaos. Ihatid mo na siya. Hoy, huwag kang aalis. Miss Q, umalis na kayo. Hindi ako aalis. Hahanapin ko si Jingming. Miss Q, Hoy. Jingming. ako si Shawa.
Hindi tama to, Miss Q. Umalis ka na, Miss Q. Ikaw si Jingming. Hindi ako si Azzy. Ikaw si Jingming. Miss Q. Ako si Azzy. Array. Miss Q. Hahanapin ko si Jingming. Miss Q. Huwag. Miss Q. Huwag mo akong lokohin. Pakiusap, umalis ka na. Hahanapin ko si Jingming. Tara na. Linisin niyo to agad. Ginoong Bae, ano ang nangyayari sa inyo? Ano ang ibinigay mo sa akin na inumin? Tulungan ko kayo. Susundin ko ang nais niyo. Mali ang daang ito. Ginoong Bae, Nagpapanggap ka bang walang malay? hindi iyon ang totoo. Hindi. Legal tayong mag-asawa. Itinutupad ko lang ang karapatan ko. Hindi pa ako handa. Ano ako sa iyo? Asawa kita. Tawagin mo akong aking mahal. Didn't you ask me to? You believe that Maligayang bati, nagtagumpay ka. Ano-anong sinabi mo? Ang sabaw mo para sa hangover. Hindi ko na inumin muli. At ayoko ng pagsisinungaling sa akin. Pahihirapan ko ang mandaya sa akin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tungkol sa aksidente ng lola. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Huling pagkakataon kong itatanong. Tungkol sa aksidente ng lola. Ano pa ang sasabihin mo? Wala akong sasabihin. Sino? Ikaw ba yung nasa ospital noon? Ako si Kuyuan. May hindi pagkakaunawaan sa'yo. Nandito ako para humingi ng tawad. Narinig kong nag-away kayo ni Jingming. Di ko siya hinigaan ng droga, pangako. Naniniwala ako. Nagkamali lang talaga. Linisin natin ang pagkakamali. Sabay nating hanapin siya. Huminahon ka. Andito ako para sa iyo. Ethan, tara na. Nandito ba si Igbay? Maupo ka. Darating ba si Igbay mamaya? Gusto mo pa ring makita si Igbay para malaman mo, hindi mo na siya muling makikita. Anong ibig mong sabihin? Kaya mong makipag-sex sa kanya para sa akin, pero ako ang magiging ina ng anak niya. Hindi ko maintindihan. Aalis na ako. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa nila? Gapusin niyo siya. Pakawalan niyo ako. Lumapit ka. Para kanino ka nag-ayos ng ganyan? Nangahas kang makipagtalik kay Bai Jingming. Walang hiya. Anong gagawin mo? Tikman mo to. Alamin mo ang lasa. Buksan niyo ang bibig niya. Huwag. Subukan mo, masarap ba? Kumusta? Masarap ba? Pinatulog kita kay Bai Jingming. Ngayon din ay tatapusin kita. Hindi ka bubuhaying umaalis dito. Papatayin kita. Masarap ba? Titingnan kung sinong may lakas loob sa'yo. Masarap ba? Magkaka-epekto pagkalipas ng 15 minuto. Titingnan kung sinong may lakas ngayon. Wala nang oras. O kaya ka lang ba? Anong pakiramdam mo? Nahayag na ang tunay mong pagkatao. Pakawalan niyo siya. Alaynan. Halika, para makita ka ng lahat ng lalaki. Tumulong ka rito. Bumangon ka na. Tara na.
Ngayon ay panoorin mo ang palabas. Paalam, Xia Chonhe. Hindi, teka lang. Hindi na tayo magkikita pang muli. Tara na. Tara, kuya, tagay tayo. Tubig. Hindi ito sapat. This is already the discounted price. We're barely making any profit. Hey, Anong nangyari sa'yo, Ale? Tulungan kita. Hindi mo ba alam na wala si Mrs.? Magsalita ka. Dinala siya ni Gihde, kuyuan. Hanapin mo siya ngayon din. Opo. Bakit nagmamadali? Anong nangyayari, Jingming? Saan mo dinala si Xia Chonhe? Pinilit ako ni Bay na sabihin. Gusto niyang magpahangin. Sinamahan ko lang siya. Ayaw niyang umuwi. Sabihin mo kung nasaan siya. Jingming. Siya ay isang babaeng gustong magpakasal sa mayaman. Tandang na nangangarap maging phoenix. Isa pa, naghinala ka rin sa kanya. Gusto mo siyang paalisin. Makakatulong ito sa iyo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon kung nasaan siya, handa akong putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya ko. Bitawan niyo ako. Nasasaktan ako. Dinala ko siya sa Yifix Ishang. Tabi. Huwag kang aalis. Bitawan niyo ako. Tulong. Huwag. Huwag kayong lumapit. Lumayo kayo. Kuya, Ang galing nito. Saklolo. Tulong. Ano ba talaga ang balak ninyo? May lasing na babae ang pumasok, tas isang lalaki. Ano ba talaga ang pakay nila? Nasaan siya? Sa dakong yun. Nasugatan mo ang iyong kamay. Hayaan mong tulungan kita. CJ. Chonhe. Xia Chonhe. Lumabas ka dyan. Nandito ang iyong ama. Lumabas ka ngayon din. Lumabas ka agad. Nais kong makausap siya ng pribado. Huwag mong iwan ang iyong ama sa labas. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Ang anak kong babae ay nakatira sa napakalaking bahay. Bilang iyong ama, hindi ba ako karapat-dapat sa pagbisita? Mag-usap tayo sa labas. Ang 1 milyon na utang, nabayaran ko na. Bakit ka bumalik? Nandito ako para sa sustento ng anak ko. Wala akong pera. Ikaw wala, pero ang asawa mo meron. Mayroon akong mga komprometidong video mo at malalaswang larawan. 5 milyon. Huling presyo. Kapag may pera, hindi na kita gagambalain. Ikaw ang kumuha niya ng patago. Mula nang matikman mo ang lalaki, nagbago na ang lahat, di ba? Isang araw ang meron ka, walang pera, ibabalita ko ito sa media, tandaan mong magbayad.
Lahat ay ginawa mo. Pero, kung kinain mo na, ayos lang, kakain akong mag-isa. Hindi yon. Umupo ka't magsalo tayo. Hindi pa gumagaling ang mga mata mo. Sa susunod na mga bagay, ipagawa mo na lang sa katulong. Anong nangyayari? Pwede bang pahiramin mo ako ng 5 milyon? Ganon ka na ba naghihikahos? Kakakalugar mo lang sakin. Humingi ka agad ng pera. Hindi ganyan. Pag gumaling ang paningin ko, maghahanap ako ng trabaho. Sisiguraduhin kong mababayaran kita. Nagpapanggap ka pa na biktima araw-araw. Muntik na akong maniwala. Gusto mo bang kumita ng pera? E di ikaw na mismo ang kumita. Gusto mo bang kumita ng pera? Akala mo madali, subukan mo nga. Ginoong Bo, karangalan ng inyong pagdating, kasama ang isang magandang dalaga. Naiinggit talaga kami. Paglibangin mo sila at babayaran kita. Hoy, ganda. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang mahiya. Aalagaan kita. Lagyan niyo muli ang mga baso. Hindi ba't gusto mo ng pera? Uminom ka at bibigyan kita ng 1 milyon. Pangahas kang sa mukha. Tara na. Hiha. Inumin mo lahat ng 1 higop. Ganyan ang gusto ko. Ang sarap ng inumin mo, Day. Ginoong Bay, hindi mo ba ipinadala yon? Ikaw ay Magkano ang isang suntok? Magsalita ka. 1 milyon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. ₱75,375 iyong pera. Nasa iyo na ang pera. Dapat mong tiyakin. Nasa harap ng lola, magpakabuti ka bilang asawa ko. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng masamang balak. Sa loob ng 1 taon, gusto kong hingin mo ang diborsyo. At umalis nang walang dalang kahit ano. Pumirma ka bukas ng kontrata. Ngayon, hindi ka tutulungan ni Bai Jingming. Masusubukan mo ang aking leksyon. So, on behalf of my siblings, thank you, Chairman Sheng. Kids, hurry up and collect your Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? get your bag. Ikaw ang nagpagalit sa akin kay Bai Jingming. Ngayon ay makikita ko. Sino pa ang matutulong sa'yo? Hindi ko sinasadya. Nagpapanggap kang inosenteng biktima. Hindi ba't gusto mong pasukin ang pamilya Bai? At nakawin si Bai Jingming. Hindi ko ginawa yon. Hindi. Kung gayon, umalis ka sa pamilya Bai. Nangako ako na sa loob ng 1 taon. Gagampanan ko ng maayos ang papel niyang asawa. Itatangi mo pa ba? Ang paggamit ko ng droga, ni hindi ko nabanggit. Maghiwalay na tayo ng landas. Kaya naman ay pinagbantaan mo ako. Maihawak din akong sikreto mo. Si Zhang Jianren ang pangalan ng stepfather mo, di ba? Kailangan ko lang ng 1 taon para gampanan ang papel niyang asawa. Ayokong magkagulo tayo. Ano ang sinabi mo? Kaya ko to. Mabuti. Gagawin mo ba talaga ang lahat? Kung gayon, pumunta ka ngayon din at dalhan mo ako ng basong tubig. Direktor Ku, uminom ka ng tubig. Mom, when will Grandpa wake up? Kumukulo na tubig. Parang pinahihirapan mo ako. Gusto mo ba akong papatayin ng mainit na tubig? Kung magtatrabaho ka, gawin mong maayos. CJ, bigyan mo ako ng maligamgam. Director Ku. Malamig na tubig? Sinadya mo ba ito? Ngayon naman malamig na tubig. Subukan mo nga ang sarili mo. Aba, marunong ka ng sumuway. Bakit mo ginagawa ito? Dahil si Ginang Bai ito. Habang nasa bahay na ito ka, wala kang kapayapaan.
Simula ngayon, ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho. At saka, kung magrereklamo ka, pahihirapan kita. Tumayo ka. Binibining siya, hinihintay ka, ng binata sa silid-aralan. Sa silid-aralan. Bumalik na si Ginoong Bay. CJ. Ginoong Bay, nandyan ka ba? Ginoong Bay. Ginoong Bay, hinahanap mo ba ako? Sino yan? Buksan nyo. Sino ang nasa labas? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok dito? Malinaw na ipinagbawal ito ng binata. Walang may pahintulot na pumasok sa kanyang silid-aralan. Ano ba ang balak mong makamit? Sakto, sinira mo pa ang larawang nakabitin. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Kailan kita pinayagang umakyat? Ano ang nangyayari dito? Binibining ko. Pumasok na walang pahintulot si Gigi, siya, at ako pa ang sinisisi. Nabasag ang larawan. Tingnan niyo agad, yan ba ang pamilya ng binata? Eksaktong larawang iyon. Lumabas ka rito. Xia Chonhe, alam mo bang ano ang nasira mo? Alam mo bang anong larawan iyon? Alam mo bang gaano kahalaga ito? Para kay Jingming, hindi kita matutulungan. Ano ang nangyari rito? Binata kong Panginoon, pumasok ng walang paalam si Ihi, siya, at sinira ang larawan niya't ng kanyang ina. Xia Chonhe. Hindi tulad ng iniisip mo. Humingi ka ng tawad kay Jingming ngayon din. Alam mo bang napakahalagang larawan para sa kanya ito? Hindi ako ang may gawa, totoo. Kung hindi ikaw, sino ang may sala? Baka si binibining ko, ipinagbawal ni Jingming ng tahasan ang pagpasok sa kanyang silid. Hindi ko sisirain ang kanyang mga larawan. Sino ang nagbigay sa iyong pumasok? Si Ate Wang ang tumawag sa akin. Ang iyong pagkakamali, huwag mo akong sisihin. Maaaring patunayan ni Diku. Hindi ko sinabi yan. Iba ang katotohanan. Hayaan mong ipaliwanag ko. Tama na. Ang pagpasok sa study, pwede kong palampasin yan. Pero alam mo ba kung ano to? Ito lang ang larawang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Anong karapatan mo hawakan to? Hindi ako. Totoo. Paano ka nagkakalakas loob sumagot? Hindi alam ni Jingming. Baka may masamang balak. Siya, dapat siyang paalisin sa pamilya Bai bago mahuli ang lahat. Baka anong problema ang mangyari? And Red Wang, dalhin niyo siya. Tama na itong usapan. Ayoko nang magtanong pa. Mula ngayon, walang papasok sa study ko. Labas kayong lahat. Harder every night. And more. Mr. Bay, ang importanteng dokumento, nasa study. Pwede kaya si MS, siya? Hindi pa natin masigurado. Magmasid muna tayo. Nahanap niyo ba ang driver? Hindi pa, pero natagpuan namin, ang nabanggang sasakyan. 1 minuto lang ang huli namin, 1 minuto lang, nasira na ang sasakyan. Ang bilis nilang sirain ang ebidensya. May tinatago sila. Imbestigahin ng palihim. Huwag magpahalata. Naiintindihan. Babalik ang matandang ginang ngayon. Para sa hapunan, walang kahit isang alikabok ang dapat maiwan. Punasan mo dyan. Hindi ba trabaho mo iyan? Ayon kay Isdi, na ikaw din ang gagawa ng mga gawain. Kung gayon, ang sahod mo ba ay dapat paghasyan, ikaw. Iki, Pagbalik ng ginang mamayang gabi, alamin mong mabuti kung anong salita, ang angkop at hindi angkop na sabihin. Naniniwala akong maiintindihan mo ito. Huwag kang mag-alala, kapatid ko si Chonhe. Nagkasundo tayo. Sa loob ng 1 taon, magpapakita ka ng huwara na asawa. Sa aparador ng mga antigo, may set ng mga tasa, gawa ng mga French artisan. Mano-manong ginawa, gagamitin mo ang mga tasang iyan. Sa pagtanggap sa lola, paborito niya ito. Ito ang gusto niya sa lahat. Handa mo na iyan. Yihde, ang galing ninyo. Ngayong pagkakataon, si Isbay ay palalayasin siya sa pamilya. Huwag kang mag-alala, kapag ako nasigan, Bay, makukuha mo ang iyong gantimpala. Salamat, Bibi Ku. Salamat po, Ginang Ku. Magandang umaga, Ali at Binata. Lola, pakiusap. Kumusta, mga mahal? Nasaan si Xia Chonhe? Sinabi ni Binibinisya na maghanda ako ng sorpresa para sa inyo. Sorpresa.
Anong binabalak mo ngayon? Lola, kumusta po ang kalagayan ninyo? Mabuti. Tama na iyan. Lola, nagkulo ako ng saa para sa inyo. Sige, salamat. Lola, Xiao Zi, tulungan mo siyang magpahinga. Opo, ngayon na. Lola, You must come up with different tricks, which ladies like it. Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan ang sarerang ito? Anong karapatan mo? si Binibini ko ang nag-utos sa akin. Si Chonhe, ano ang balak mo? Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo ng diretsahan. Huwag mo akong pagbintangan. Alam ng lahat sa bahay na ito ay regalo ng dating direktor sa Ale. At pinakamahalagang relikya niya. Paano kita papayagang gamitin ito? Ale Wang. Narinig ko lang si Binibini ko na alagaan mo siya ng mabuti. Hindi niya binanggit na hawakan mo ang sarera. Ale Wang, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko gusto mo lang magpasikat sa Ale, pero palpak ang plano mo. Ngayon ako ang sinisisi mo. Wala kang awa. May dahilan ka pa ba? Ginoong Bai, hindi po ako ang may kagagawan. Ginoong Bay, naghimatay po ang Ale. Sa ospital. Ayokong makita ka pa kailanman. Paano ko? Bibigyan ka ng 1 taon? Ale Wang. Anong gagawin mo? Pasok. Ano ang gusto ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Palalayasin kita rito. Kahit ayaw sa akin ni Bai Jingming. Hindi ko papayagan na may makakuha sa kanya. Mabibigo ka. Kung mabigo man ako o hindi, hindi mo problema yan. Ginang Wang, bumaba ka. Ang lakas mo. Ginang Wang, kumuha ng mga kasangkapan. Gapusan mo siya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kagusto ni Bai Jingming dahil ba sa ganda mo o sa pagpapakute-cute mong parang santa? Nababaliw ka ba? Walang hiya ka. Lola, Nasaan ang hipag ko? may ginagawa siya at umalis. Lumuhad ka. Akala mo malaya ka na. Nagsisinungaling ka pa sa akin. Ano ang nangyayari? Magsalita ka. Mas nalilito ka pa sa akin. Kagagaling lang dito ni Miss Sia. Alam mo bang ang tiset na iyan? Ay pamana ng mga magulang mo. Ginang Wang, kumuha ka ng gamit. Hindi ka makatatakas ngayon. Sa akin, nababaliw ka. Baguhin mo ito. Walang utak ka. Walang makakaagaw kay Kuyuan. Huwag kang mangarap. Hindi ka na kontento sa pagluluto. Pumili ng mas maliit. Gamitin mo ang utak, tanga. Ikaw ang gumawa. Miss Q, ayaw kong makulong. Ayaw mong makulong. Gusto ko. Bilisan mo. Nahihilo ako sa dugo. Bilisan mo't durugin mo. Nakalimutan mo ba nung nasa labas? Ka na nangangalakalang basura? Sino ang nag-ampon sa'yo? At nagbigay ng pagkain inumin? Madaliin mo. Huwag mo akong patagalin. Ako na ang gagawa. Turno ko na. Babalaan kita. Di ako malambot katulad niya. Papatayin kita gamit ito. Ang ganda ng mukha mo. Gagawin kong pangit ang mukha mo. Tingnan natin kung paano mo ligawin si Bai Jingming. Kumuha ng kapalit. Si Miss Ku ay walang awang. Ikaw ang gumawa. Nahihilo ako sa mga karayom. Sa mga kutsilyo rin, paano sa karayom? Walang maiiwang marka. Malinis na butas lang. Tusukan na. Ipakita mo sa akin. Ipapakita ko. Hawakan mong maayos. Ipirmi mo siya. Maghanda ka. Masakit ba? Pagsisisihan mo ito, Kuyuan. Magsisi ako. Ngayon din. Bitawan mo ako. Walang sasaklolo sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Pakawalan mo siya. Walang makakaagaw. Sa aking pagmamayari. Hindi pera. Hindi lalaki. Naiintindihan mo. Anong tinitingnan mo? Kumuha ka ng karayom at sumama ka. Magandang mukha. Tusukin mo. Ngayon ay magiging tulad ni Tia Rong sa Juan Zujeje. Napanood mo ba ang serye? Itusok na natin. Sia Chanhe. Erne Wang. Chanhe. May gumagalaw sa labas. Bigyan mo ako ng tuwalya, bilis. Takpan mo ang kanyang bibig. Kumuha ka ng pandikit. Sia Chanhe. Sia Chanhe. Erne Wang. Gamitin mo ang iyong binti para pigilan siya. Palalayasin kita rito. Ngayon din ay. Ano ang nangyayari? Kuyuan. Di ko inakalang ganito kakasama. Jingming, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ako yun. Si Yan Wang ang may gawa. Narito ako para pigilan siya. Bay, hindi ako yun.
Sige, sige, ko ang may sala. Siya ang gumawa ng lahat. Ako pa ang isisisi mo. Tumigil ka. Hijo, hindi po ako. Tipunin mo ang gamit mo. Umalis ka na sa angkan ng mga bay. Ayaw kitang makita. Muli sa bahay na ito. Hindi ito ang huli. Kung muling magpakana, pipilitin kitang naghihinayang na hindi ka papatay. Masakit, di ba? Ang lakas ng pagkakapiga mo. Bitawan mo ako. Mangkukulam ka. Iho, tungkol sa matanda. Si Lola, ako ang bahala. Bantayan mo siya. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Pag nalaman ni Ginang Bae, wala na tayo. Hindi natin pwedeng gisingin siya. Binatang guro. Kuiwan, ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Hindi ako si Jingming. Hindi mo naiintindihan ang totoo. Hindi ko akalaing ganito ka. Kabagsik na babae. Kasinungalingan iyan, Jingming. Hindi totoo ito. Maniwala ka sa akin. Siyaos, suriin mo ito. Teka. Huwag. Patuloy mo pa bang itatanggi? Hindi ko inakala na ang puso mo'y ganoon kalupi, parang isang ahas. Bilang paggalang sa iyong ama na nagligtas sa aming pamilyang bay. Pababayaan kita ngayon. Ngunit mula ngayon, hindi ka na muling makakatapak sa bay. Dagdag pa. Ititigil na namin ang lahat ng ugnayan sa pangangalakal sa pamilyang bay. Sige na nga. Dahil lang sa isang probinsya ng babae, ang lakas ng loob mong bastusin ako. Pagsisisihan mo ito. Binatang guro, patawarin ninyo ako. Ako po. Kalimutan mo na. Umalis ka na. Opo. Nag-iisa lang ba akong nagkamali sa kanya? Nagising ka na? Nandito ka sa tabi ko buong gabi. Hanggang hating gabi ako nagtrabaho kahapon. Hindi ko sinasadyang makatulog. Hay, gising na kayo. Bo, gising na sila. Sakto't inutusan ako ni Mrs. na magdala ng pagkain. Iwan mo na dyan. Huwag kang mag-alala. Buong gabi ka nang nag-aalaga kay Binibini siya. Ako na ang bahala. Sa totoo lang, uuwi na muna ako. Salamat. Huminahon ka. Uminom ka ng kaunti. Tara na, bumangon ka na. Huwag kang gagalaw. Ako na. Dahan-dahan, mainit ito. Ay, pasensya na, pasensya na. Hindi pa ako nagpakain ng kahit kanino noon. Pasensya na. Ginoong Bay, Diretso na tayo. may usapin sa kumpanya na kailangan ng atensyon mo. Naiintindihan ko. Pupunta ako. Okay lang ako. Pumunta ka na sa trabaho. Ang trabaho ang unahin mo. Magpahinga kang mabuti. Tatawag ako ng nurse. Alaynan. Aalis na ako. Sean Hay. Sean Hay. Menmeng. Ikaw nga talaga. Saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Noong huli mong sabi magtrabaho ka na, tapos bigla kang nawala nang walang balita. May nangyaring problema, kaya pinalitan ko ang numero ko. Basta okay ka lang. Anong ginawa mo nitong mga panahong ito? Nagpakasal ako. Ano? Kinasal ka sa presidente ng Golden Sequel Group, by Jingming. Ba't may mga sugat ka sa kamay? Pinagmamalupitan ka ba niya? Hindi naman po. Kahit mukha siyang istrikto at nakakakaba minsan, hindi naman siya gumawa ng masama sa akin at gumastos siya ng malaki para sa operasyon ko. Okay lang natiisin ito. Hindi lang pera ang usapan. Marami pa akong naipon. Makinig kang mabuti. Pag minamaltrato ka niya, pupuntahan ko siya at sasampalin. Si Jeff. Okay na lahat, gumaling na ako. Lola.
Bakit ka bumalik? Hindi mo ba ako babatiin? Siyempre hindi. Lola. Salamat po, Lola. Matagal na akong hindi nakadalaw. Komportable ka ba sa pagtira dito? Si Lola kasi ay, Hayaan mong siya ang magsabi. Lola, maayos naman po ako. Natutuwa akong marinig yan. Sige, kumain ka pa. Lola, kumain din po kayo. Nako, ito ay... Ito po. alam na alam ng Lola kung saan nanggaling ang kanyang sugat. Bakit bigla na lang? Lola, Tumahimik ka. Mula noon, saan ka nang bay? Wala ni minsang nang abuso ng babae ang lalaki. HMM. Lola, hindi po ganoon. Aksidente ko pong nagawa ito. Masaya ako't ipinagtatanggol mo si Jingming, MS, Chonhei. Kung ganoon nga, tumayo ka na. salamat po, Lola. Chonhei, ilang panahon ng kasal. Ang sanggol, dapat pinagpaplanuhan na 'di ba? Baka naman. Matanda na ko. Naghihintay lang yakapin ang apo. Chonhei, di ka tututol 'di ba? Siyempre po, hindi. Mabuti, mabuti. Ginoong bae, kayo po. What happened last night? Why am I waking up? Lola, tulungan niyo po ako sa labas. Paano kita tutulungan? Wala ka na namang binabalak. Napaka-importante mo. Ikaw, halika rito. Ay, matutulog na ako. Ngayong gabi, dito ako matutulog. Hindi, di pwede yan. Sa sahig ako matutulog. Binibiro lang kita. Ang AC bae ay talagang gwapo. What are you looking at? Hoy, Chonhei. Lola, Lola. Magandang umaga. Naiwan ko ang gamit ko sa kwartang iyon. Bilisan mo, halika rito. Handa na. Lola, Ano yon? Ang bata at masigla mo. Ay. Noong pinapakasal ko kayo, medyo nagmadali ako, pero mahal na mahal ka ni Jingming. Ayos lang ba kagabi? Kumusta ang kagabi? Lola. Si Jingming na binata, wala talagang alam na gawin. Sasabihin ko sa'yo, sa bagay na ito, maraming karanasan ang lola, ipapaliwanag ko sa'yo. Naiintindihan ko na. Gets ko na. Sa 2 araw, kaarawan na ni Jingming. Maagang namatay ang kanyang mga magulang. Abala ng abala ang grupo nitong mga nakaraang taon. Hindi ko naging maayos ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngayon, nandito ka na. Panatag na ang aking loob. Huwag kang mag-alala, Lola. Gagawin ko ng maayos. Sasamahan ko si Jingming sa kanyang kaarawan. Sige, aalis na ako. Magsaya kayo sa inyong mundo bilang magkasintahan. Lola, samahan kita. Ay, sige na. Ang aking manugang na babae. Masaya na masaya ako. Naimbestigahan na ni Jingming. Ang driver na may kasalanan. Malapit ka ng mabuking. Takot. Binayaran ko siya. Kahit hanapin nila siya, ituturo lang niya. Ang babaeng iyon, si Xia Chonhe. Isang taong nagsasalita para sa pera. Sa tingin mo, maniniwala si Bei Jingming. Kapag ako na si Kinrit Bai, makukuha mo ang gusto mo. Magsalita ka. Mas pinaniniwalaan ng mga tao. Ang mga katotohanang mahirap, matuklasan ng may pagsisikap. Kailangan nating bigyan siya ng hindi matatanggihang ebidensya. Anong ebidensya? May malaking sikreto si Xia Changhe. Kulang ang iyong investigasyon. Nandoon siya.
Sigurado ka bang siya ang driver na sanhi ng aksidente? Oo. Ikaw ba si J-Bay ng Golden Axe Group? Alam mo kung bakit kita hinahanap. Tumigil ka dyan. Marunong siya sa lugar na ito. Magpadala ka ng mas maraming tao para hanapin siya. Kailangan siyang matagpuan. Huwag kang mag-alala, hindi siya makatatakas. Hello. Naitransfer ko na ang 5 milyon. Huwag mo na akong tawagan. Nasa ospital ako. Naaksidente ang nanay mo. Papuntahin ko ang kaibigan ko para sa'yo. Pumunta ka rito agad at dalhin mo ang pera. Siya Chunhei. Nandito ka ba dahil sa utos ni Zhang Jianren? Siya Chunhei. Si Zhang Jianren ba ang nag-utos na hanapin mo ako? Nasaan ang pera? Ito pa lang ang meron ako. Kunin niyo muna ito. Nagkita na ba tayo dati? G-Bay. Yung driver ng aksidente. Nung araw na yon, nagduda na ako sa kanya. May kutob ako, matalino ako, mabilis kumilos. Sinuntok ko siya, tinadyakan ko, ginamit ko lahat ng alam ko para pigilan siya. Sinigawan kong huwag kang tatakbo. Sabihin mo ang katapusan. Nahuli ko siya, sinabi kong huwag kang gagalaw. Pinagmamatyagan kita. San ka pupunta? Dalhin mo dito. Pasok. G-Bay. Ang tagal nating di nagkita. Sino ang nag-utos ng aksidente? Magsalita ka. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan, mahal. Maligayang kaarawan. Jane Ming. Ano yon? Bakit mo ginawa to? Ako, anong nagawa ko? Yung aksidenteng yon, ikaw ang may plano. Ang aksidente. Ako, paano ko sasaktan ang lola? Ang galing mong artista, lubusan mo akong dinaya. Halos, na ako ay pumayag na asawahin kita. Hindi ako yun, totoo nga. Patuloy mo pa bang tinatang? Ganun ba? Kung gayon, ipakita mo ang ebidensya. May iba ka pang sasabihin. Ako ang nasa video. Ngunit hindi ang iniisip mo. Hindi ganoon. Ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko siya kilala noon. Hindi ko siya kilala. Binili ko ito gamit ang sariling pera. Mga pribadong litrato ng asawa ko. Sabihin mo, gaano kayo kalapit? At nagkuha ng maraming litrato. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko talaga siya kilala. Sa ganyang galing sa pag-arte, dapat maging artista ka. Labis kang ninanamnam ni Chonhe. Takot ako sa bahay na ito. Nais kong bumalik sa iyong piling. Hindi ganoon. Sino ang iniisip mo? Balak mo bang angkinin ang yaman ng pamilya ko? At pagkatapos ay tatakas, kasama ang mamamatay taong yon. Pakinggan mo ako. Ang mga litrato ay kinuha ng aking amain. Ang audio ay ipinadala ko. Sa aking amain. Kung gayon, Ginoong Bai, ipagpapalagay mo ba na ako ang gumawa ng lahat? Maliwanag ang ebidensya. Ano pang mga dahilan ang meron ka? Ay, Kung desidido ka na ako ang sisihin sa lahat, ano pa ang saysay ng paliwanag? aminin mo na. Sa pagiging asawa kita. Umalis ka na ngayon din. O kung hindi, Hindi ko kailangan ng pananakot. Aalis ako ng mag-isa. Bai Jingming, nagpapanggap pa rin siya. Huwag kang padala. I'm interested now. Between Xinghe and whom? I think they'll make the right decision.
Pershing. Thank you for bringing me back today. And also, the promotion you offered me. Maligayang kaarawan, mahal. Previous assistant went on maternity leave. I think you're a great fit for it. Bold, precise, confident. Am I really that good? Hello. Hello. Living in a house like this with all your siblings. Are you short on money? Kamusta? Menmeng, wala na akong tahanan. My father is in the hospital, and the treatment costs are incredibly high. Menmeng, hindi ako prinsesa ng patani. Para gumasto sa ospital. Maliliit na pisikal na sugat, malalaking trauma. Huwag mong isipin na hindi ko napapansin, na umibig ka kay Bai Jingming. Umiiyak ka dahil sa kanya. Hindi ka na talaga babalik. Aso ako kapag bumalik ako. Would you like a part Kapag pumayag ka, job? meron kang lihim na plano. Buntis ka. My Anak, dumating ka sa pinakamasamang panahon. Hindi ako pinaniniwalaan ni Bai Jingming. Hindi rin maniniwala na kanya ang sanggol. Gago, sigurado ka bang itatago mo ang sanggol? Huwag kang mag-alala sa pera, kahit 10 o 8 anak, kaya kung sustentuhan ni Lumeng. Magtatrabaho ako para bayaran ka. Isa 0% na interes? Ayaw ko ng interes. Is it one of those contracts? Gusto ko lang na maayos kayo. Kapag nalaman ng mga bay ang pagbubuntis, kukunin nila ang sanggol. Buburahin ko ang medical records mo. Pupunta tayo sa Haicheng para manganak. Alaynan, Ginoong Bay. Nag-report ang mga bantay na si Binibining Siya ay hindi sumama sa driver. Huwag mong banggitin ang tungkol sa kanya. Aatrasin ko ang mga ipinadala kong para hanapin siya. Kulang ba ako sa pera? Ano pang nahanap nila? Matapos akusahan si Binibining Siya, tumanggap siya ng transfer mula sa foreign account. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Layas ka na. Ayokong niloloko ako sa buhay ko. Di mo ba sinabing binigyan ka ni Xia Chonhe ng pera, oras at lugar? Magkano ang ibinigay niya? Hindi ko na matandaan. Dahil ibinigay niya ang kanyang katawan. Katawan. Kung gayon, sabihin mo, anong kulay ng birthmark niya, sa likod, at anong hugis ito? Hindi ko masabi. Sa ginawa mong planadong pananakit, karapat dapat kang makulong. Sa panahong iyon, maraming mag-aalaga sa iyo para sa akin. Ginoong Bay, paliwanagan ko kayo, si Miss Q Yuan ang may gawa. Ang surveillance video. Iniligaw namin siya para lumabas. Binago namin ang oras. Paano mo siya nilinlang? Yung amain niyang si Zhang Zhenren. Oo, si Zhang Zhenren. Ang video at audio ay galing kay Zhang Zhenren. Nakikiusap ako ng tawad. Pagbigyan ninyo po ako. Alam ko na, hindi kaya ni Chonhe yun. Huminahon ka, Lola. Makakasumpong ako sa kanya. Ginoo. May nakita kaming medical records na katulad kay Ale. Kumpirmado na siya nga. Yung tao. Hindi namin makita. Gawin ang lahat ng paraan. Gamitin ang lahat ng resources ng Jinlian Group. Dapat niyo siyang mahanap. Pagdating kay Miss Q, Huwag muna pansinin. Yang walang kwentang babaeng yan, hindi niya kayang mag-isa nito. May nagpapaikot sa kanya. Mabubuko ko ang utak nito. magandang umaga, Direktor Ang Siya. Magandang umaga. Magandang araw. Magandang umaga, Direktor Angsia. Magandang araw. Magandang umaga, Direktor Ang Siya. Magandang umaga. Magandang araw. Hoy. Magandang umaga, Direktor Ang Siya. Naku, Director Lu. Maaga ka ngayon? Tigil. Ano nang nangyayari? Hintayin mo ako. Ganito na naman. Ngayon ang debut ng presidente ng Tianxing Group, teknolohiyang leader. Hindi mo ba kayang gawin ng mas elegante?
Ikaw, para kanino ako bumabihis? Una, sila ang nangangailangan ng aming tulong. Ang desisyon, nasa atin. Pangalawa, ang suot ko ay tamang-tama. Tigilang magpumilit sa mga brand na iyan. Mukha akong palamunin. Siyempre, si Direktor ang siya, hindi umaasa kanino man. Pero dapat isipin mo, ang anak mo, panahon na para tumawag ng tatay. Hindi ka ba makahanap ng asawa para may ama siya? Mengmeng. Sinadya mo to. Malakas ako sa gym. Ngayon, dapat isuot mo ang damit na inihanda ko. Sige, susundin kita. Sandali. Binilhan kita ng kwintas. Isusuot ko na ito sa'yo. Naiisip mo pa ba ang nakaraan? Wala na yon, nakalipas na ang lahat. Wala na akong takot. Tulungan mo akong isuot ito. Sige. Sakto. Sige, gagawin namin ang sabihin mo. Director Sia, tingnan mo ang mga kumpanyang ito. Alin ang interesado ka? Tingnan ko. Grupo Xishang. Hindi ko sila napapansin dati. Ang Grupo Z Shanghai, isang matagumpay na baguhan. Sila raw ang kumuha ng mga negosyo sa malalaking lokal na kumpanya, lalo na sa Jinlian. paano mo nalaman yun? Pasensya na, nakalimutan kong alisin sila. Tatawagin ko ang sekretarya ko para hindi sila dumalo. Okay lang, nasa iisang lugar naman tayo. Di maiiwasang magkita tayo. At saka, hindi naman ako may kasalanan. Bakit ako matatakot? Tama, nakita ko ang listahan ng mga bisita. Wala siyang bay na yun. At narinig ko, na simula nang umalis ka sa kumpanya niya, lubog na ang kanyang kumpanya. Sakto lang sa kanya yun. Wala na akong kinalaman sa kanya. Ginoong Bay, Anong maitutulong ko? kasi po, yung project manager na dapat pupunta sa grupo Tianxing para sa bidding, na-recruit ng grupo Zishang. Let me tell you something. Feng Ming and Yi, they will get married soon. Galing ka ba sa grupo Tianxing? Ako ang presidente ng grupo Zishang, Bai Chenfeng. Pumunta ako para makipagnegosasyon sa presidente ninyo. Sa itsura mo, sekretarya ka siguro. Gusto mo bang lumipat sa kumpanya namin? Bilang personal na assistant ng presidente, wala akong pakialam. Magkano sahod mo ngayon? Dablihin ko ang sweldo mo. Salamat sa offer, pero hindi ko iiwan ang Tianxing. Hoy! Huwag kang magmadaling tumanggi. Lahat sa mundo may katumbas na halaga. Kapag nagbago isip mo, hanapin mo ako. Bisitahin muna natin ang kumpanya nyo. Sino ka? Palitan mo yung suot mo. Sekretarya ka ng Tianxing, di ba? Ang grupo Tianxing, dakila kumpanya ng teknolohiya. Pumapayag ba kayong gumamit ng peke sa trabaho? Nakakahiya para sa kumpanya nyo. Huyuan. Ikaw ba si Shanhei, Xia Chonhe? Ikaw pala. Pinagtatanggal ka ni Bai Jingming. Naghanap ka pa ng bagong amo sa Tianxing. Hay, nagpanggap ka pa. Peke pala suot mo. Alam kaya ng kumpanya na balimbing ka? sasabihin mong peke, ang sayo totoong peke. Ang sa akin galing kay Ace Bai Qianfeng. Hindi ito pek. Ang sakin, binili ng minamahal na Director Lu. Hindi rin pek. Kumapit ka sa mayamang matanda. Shanhei, gago ka, matanda raw ako. Kayong mga lalaki, palaging may diskriminasyon. Peks lamang ang bagay sa'yo. Ayon sa tagagawa, klase C na peke ito. 300 lang sa Taobao. Wow, 300 lang ang halaga mo. Kasinungalingan, kasalukuyan akong kasintahan ni Ace Bai ng Xishang. Kapag siniraan mo kami, mawawala ang kolaborasyon. Mawawalan kayo ng trabaho. Qianfeng. Inaapi ako ng mga empleyadong ito. Ito po si Ace Bai Qianfeng ng grupo Xishang. Oh, nakakatakot naman. Ano nga ba?
Oo, Zishang. Ngayon naman, ipapakilala ko ang aming presidente ng Tianjin, si Ya Chunhei. At ako ang matandang Director Lu na bumibili ng mamahalin para sa kanya. Hindi ako naniniwala sa kasinungalingan mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Oo, syempre naman, lahat ng sinasabi mo ay totoo. Halika na. Hoy, sandali lang. Iki, Ku, ito ang card na ibinigay mo sa akin. Nang minamahal mong si Bai Qianfeng. Ayaw ko sa pampublikong sasakyan. Baka madumi ito, pero gawin mo ang gusto mo. Pero, dapat mong gawin, regular na obgyn checkups. Halika. Hindi na kita sasamahan. Ikaw, Hoy, akala mo card lang ay akin na? Ganyan mo ako papaniwalain. Hindi ka pwedeng umalis ng ganon. Isang may edad ng lalaki, nanghaharas sa babae. Paulit-ulit ka, hindi ba sobra na ito? None of your business. huwag kang mairita, Ibay. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Dare to run away. Ito si Bai Qianfeng. Sinasabi mong dinudungisan kita. May ebidensya ka ba? Pero, ako meron. Patunay ng harassment mo. Sa aming tech company, naka-install ang mga kamera sa lahat ng sulok. Buong coverage, malinaw na footage, at malinaw na audio. Gusto mong makita? Tara, hindi ako natatakot. May mahalagang meeting kami. Pakiusap. Chunhei, Si Ace Bai ng Jinlian Group din. Maligayang pagdating sa lahat, mangyaring maupo po kayo. Grandson of that old lady. Grandma, how are you feeling? Are you injured? I'm fine. Thanks to a kind-hearted who brought me to the hospital. You should thank her properly. Grandma, I paid the fees. Mr. Shin, what are you doing here? Did you say grandma? Sa kasalukuyan ay inihahayag na sa tender na ito, ang nagwaging grupo ay Grupo House Dorada. Bigyan natin ng pagkakataon sina Ginoong Siya at Ginoong Bai. Naku, Bai Ganfeng. Teka, bumalik ka rito. Chunhei, Ginoong Bai, ang dahilan ng pakikipagtulungan ko sa inyo ay dahil ang mga kondisyon ng inyong kumpanya ay mas nakabubuti sa aming kumpanya. Hindi ito personal sa inyo. Isa pa, mula ngayon tawagin ninyo akong Director Xia. Tanging mga malalapit na tao ang pwedeng tawagin akong Chunhei. Ginoong Bai, pwede ko ba kayong samahan palabas? Pasok. Ano nang meron? Chunhee, binigyan ka ng kwintas ng gago. Chinek ko sa software natin. Mahigit 10 milyon ang halaga. Alam mo tawag sa kwintas. Forgive me. Alam ko na, isauli mo. Sige. Ate, yung Bai Jingming na yan, binigyan ka pa ng KTV. Dati sabi mo, di na kumikita mga KTV, di ka pa mahilig kumanta. Ba't kanya bibigyan ng KTV? Huwag mong tanggapin. Sige. Hulaan mo ginawa niya ngayon. Ayoko maghula, diretsuhin mo. Inalok niya sarili niya. Binili lahat ng building sa tapat. Pinangalanan niyang Chunhee Building. Ang loko. Alam mo kasalanan mo, ta? Kung hindi, paano ako? Matatalo kay Bai Jingming. Papatawarin mo ako. Di ko rin akalain na siya pala presidente ng Chansey. Alam mo ba, gaano kahalaga tong partnership? Susta para matalo si Jin Lian. Kung hindi lang dahil sa'yo, nawala partnership sa Tianjin. Nawala. Hindi pwedeng mangyari yan. Magtiwala ka sa akin. May paraan ako para maipadala sa'yo ang kontrata.
Nasaan ang cellphone ko? Saan siya pumunta? Sino yon? Ako to, si Chanhe. Bay, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nakita ko mula sa kabilang building na nakabukas pa ang ilaw. May dala akong pagkain para sa'yo. Ang bait mo naman, hindi ako naghahapunan. Dahil may brownout na, aalis na ako. Dalhin mo na itong pagkain. Pauwi, Ibay. Say why it is black. You want to make me jealous. I will confront you. Chanhe. Nagkamali ako 3 taon na ang nakalipas. Pwede ka pa bang bumalik? Nagkamali rin ako noon. Pero ayokong magpatuloy sa pagkakamali. Anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Sabihin mo lang ang gusto mo at gagawin ko. Kailangan lang na maging mabuting negosyante ka. Huwag kang makialam sa personal kong buhay. Saka kita patatawarin. Hinahanap kita sa loob ng 3 taon. Ngayon sa wakas nakita na kita. At hindi na kita pakakawalan. Bahala ka. G-Bye. Ikaw ba ang nagpa-brownout? Kalimutan mo muna yan. May problema sa grupo. Anong nangyari? May sunog sa factory. Nandoon si Mrs. Bye. Wala siyang malay at dinala sa ospital. Paano nangyari to? Dalhin mo ako roto ngayon. Chanhe. Hintayin mo ako. Kumusta na ang lola ngayon? Hindi masyadong maayos. Ayon sa doktor, ubos na ang kanyang lakas. Dahil sa sobrang pagod at nalanghap ng maraming lason. Kahit magising man siya, kailangan niyang magpahinga ng matagal. Ano talaga ang nangyari sa kumpanya? Paano nasunog ng ganoon? Grupo Z siyang ang may gawa. Lagi nila tayong ginugulo. Ayaw sana ni Madam isumbong. Kaya tiisin na lang lahat. Muling grupo si siyang. Hindi namin inakalang. Suhulan ng ating tauhan para nakawin. Mga kumpidensyal na dokumento. Nahuli sila ni Madam at pinigilan. Ngunit, nagpakasalbaha ang may sala at sinunog ang buong opisina. Pagkatapos ay tumakas. Hirap na kumilos si Madam. Halos hindi. Buti na lang dumating ang team natin. At dinala siya rito. Si Bai Qianfeng na naman. Haharapin ko siya. Sandali po. Ginoong Bai, maingat ang grupo Z Shang. Walang maiiwan na ebidensya. Kapag walang plano, malulugod ka sa bitag nila. Sa krisis ngayon, kailangan ka naming mamuno dito. Naiintindihan ko. Bai Qianfeng. Kapag may nangyari sa lola, babayaran mo ng buhay mo. Lola, patawarin niyo ako. 3 taon akong hindi dumalaw. Pagaling ka po agad. Kailangan ka ng grupo Jinlian. Dapat kang gumaling ng mabilis. Hindi mabubuhay ang grupong Jinlian nang wala ka. Chanhe. Ikaw ba iyon? Hindi. Ikaw dapat ang naroon. Hindi ako nagkamali. 3 taon na ang nakalipas. Labis kang minis ng iyong lola. Lola, Mabuti at nakabalik ka. Kung alam lang ni Jingming na bumalik ka, matutuwa siya ng husto. pero Lola, hindi ko nais bumalik sa pamilya Bai. Alam ko, 3 taon na ang nakaraan, nagkamali si Jingming. Hinahanap ka niya mula noon. Ginoo. Naoperahan ng senyora ngayon at nagpapahinga ngayon. Sandali lang ako dito at aalis na ako. Lola, Jingming. Nakita ko si Chanhe. Lola, ano ba ang sinasabi mo? Ngayon, ano man ang mangyari, hindi natin siya pababayaan. Nauunawaan ko. Lola, huwag kang mag-alala. Bubuhusan ko siya ng buong puso. Bigyan natin siya ng panibagong pagkakataon. Huwag kang magsisi. Lola, ano ba ang sinasabi mo? Lola, Doktor, magmadali kayo sa emergency. Lola, kailangan niya itong malampasan. Kung siya ay gagaling, bibigyan ko siya ng panibagong pagkakataon. Lumabas ka dyan. Ako ang ama ni Xia Chanhe. Papasukin niyo ako. Xia Chanhe, para makadaan ako. Kung hindi niyo ako papapasukin, hindi ako alis ngayon. Xia Chanhe. Bai Jingming, maaari pa ba kitang pagkatiwalaan? Nandito ang iyong amain. Hala, si Zhang Jianren na yun.
Hindi ko alam kung paano niya tayo natagpuan. Sigurado siyang nandito ka. Sabi niya, kung hindi ka lalabas, hindi siya aalis. Papasukin mo siya. Dahil nandito na siya, sasalubungin natin siya. Aha. Anak, ibig kong sabihin, binibining siya. Ang ganitong uri ng pagpupulong, napaka-formal, di ba? Lumabas muna kayo at isara ang pinto. 3 taon. Wala kang paramdam. Akala ko patay ka na. Ganado ka ba sa pagkamatay ko? Hindi ganoon. Ngayon matagumpay ka na. 2 taon na ang nakalipas. Nawala siya sa ospital. Mayaman ka na noon. Ang galing mo. Iniwan ka ng mga bay. At ngayon nakipagkita ka sa isang mayamang lalaki na nagpupondo sa mga negosyo mo. Magkano ang gusto mo? Magbigay ka ng halaga. Pera. Pamilya tayo. Sisira ang pera sa relasyon. Ikaw ang may-ari ng Grupo Tianxing. Sabihin ng ganito, ang Grupo Tianxing na ito, ngayon ay kumpanya namin ito. Bigyan mo ako ng posisyon sa pananalapi. Pamilya. Nanay at ako lang ang pamilya. Ano ka ba? Pag-isipan mong mabuti bago magsalita. Hawak ko, mga kompromisadong video at litrato mo. Naalala ko, ginamit mo ang material na iyon para kunin ang 5 milyon ko. 5 milyon. Hindi lang iyon, pagkatapos taang asawa mo, nagbigay pa ng 5 milyon. Kailan iyon? Wala kang pakialam dyan. Nandito ako ngayon, hindi para pilitin ka. Gusto ko lang, bigyan mo ako ng 5 milyon pa. Pagkaubos, hihingi ulit ako. Habang hawak ko ang ebidensya, hindi ka makatatakas sa akin. Hindi ako tatakas, pero ikaw ang may problema. Anong ibig mong sabihin? Inamin mo na, na ginamit mo ang mga litratong iyon para pangingikil ng 0 milyon, kung naaalala ko. Kalahati ng mga litratong iyon. Noong menor de edad pa ako. May ebidensya ka ba? Tingnan mo sa likod mo. May recording din. Ikaw, ipinahuli mo ako. Mabubulok ka sa bilangguan. Bitawan mo ako. Binibini, isara na natin ang tindahan. Binibini, nalasing ka ba ng sobra? Lasing na lasing siya. May mag-aalaga ba sa kanya ngayong gabi? Lumayo ka. Binibini, may boyfriend ka ba? Wala siyang nobyo. Pero may asawa na. Si LZ, palayasin niyo siya. Basagin ang mga kamay niya. Gawin natin. Mawala siya sa industriyang ito. Sige, alis na tayo. Lumabas tayo para mag-usap. Halika na. Bai Jingming, ikaw ba yan? Ikaw na naman, ayokong makita ka. Chunhee, bumalik ka. Ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Bakit? Naka-move on na nga ako. Nakalimutan na kita. Bigla ka na namang sumulpot. Dahil mahal kita. Bumalik ka na. Totoo ba? Gagawin mo bang totoong asawa ko? You already have plenty. Ah, gising ka na ba? Ah, pala, gutom ka ba? Nag-almusal na ako para sa'yo. Totoo ba yung sinabi mo kahapon? Chunhee, Mean to mention that he ever had a girlfriend?
Pakasal ulit tayo. Nang umalis ka, saka ko lang naunawaan na talagang nahulog ako sa'yo. Natatakot akong mawala ka, kaya ganoon ang ginawa ko. Ngayon natagpuan na kita. Chonhe, gusto mo bang makasama ako muli? Kamusta na si Lola? Kumusta na si Lola? Ligtas na si Lola. Nagpapahinga pa siya sa ospital. Tanggap ko. Father and mother. Who is your father and who is your mother? This is our mother. Come on, please. Come to Grandma's house. Ha ha ha. Grandma. Get well soon. Okay. Jianglu. Kung magigising si Lola at makita ka, magagalak siya ng sobra. Pahinga muna siya ng maayos. May mga dapat akong asikasuhin. May ebidensya na ako laban kay Bai Qianfeng na siyang sumunog sa pabrika. Nakahanap pa ako ng karagdagang ebidensya ukol sa pagpatay ni Zhang Zhenren sa inang mo. Where did these 5 children Huwag kang mag-alala, papanagutin ko sila sa lahat ng ginawa nila. Hindi, tandaan mo, hindi na ako yung inosenteng dalaga. Noong nakaraang 3 taon, ang Tianxing Group ay laging sasamahan ka. Ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang pakikipagsabuatan sa'yo. Nakiusap ako sa kanila. Nai-report na sila sa Economic Police. Imbestigado na ang kumpanya. Nag-tie up ang Tianxing Group at Jinlian para putulin lahat ng supplier natin. Kung magpapatuloy ta, babangkarote tayo sa loob ng 1 linggo. Ano nang gagawin natin? Ayoko mawala ng lahat. Meron paraan. Kung mawawala sila, Eh di ako, sasagasaan ko sila. ang hindi natin nagawa noon, pwede nating ulitin. 3 taon na ang nakaraan. Yung aksidente noon. Hindi ba't ikaw ang may planong para maging asawa ni Bai? Peking aksidente. Diretsohan na kita. Gusto kong sagasaan ng matandang yon. Ikaw lang ang sakong tupa na pwedeng masisi. Ikaw, nakakatakot ka. Anong kinakatakot mo? Lumapit ka. Meron pa akong ipapagawa. Chonhe. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Chonhe. Bai Jingming, tagal nating di nagkita. Ikaw ang kumuha kay Chonhe. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka mag-isa. Kung hindi, babala ko sa'yo, simulat sa pool ay ayaw kita. Matagal ko nang gustong ikaw ang pinatay ko. Sa tingin mo makakatakas ka ngayon? Kapang pinagtripan kong gasgasin yung mukha mong mayabang. May ibigan pa kaya ni Bai Jingming ang ganyang itsura mo? Tumigil ka. Dumating na ang bida. Walang makakapigil sa akin ngayon. Patayin kita maski ikaw pa. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Gusto mong ilipat ko ang shares ng Golden Sickle kay Bai Qianfeng. May mga hindi maglalakas loob na habulin ang mga shares na ito. Bastos na tiyuhin ng pamilyang Bai. Sumama ka rin pala? Ang mga Bai ay laging maingat. Sa bawat pagkilos namin, hindi kami nagtitiwala sa dayuhan. Paano niya pinayagang makisali ang isang outsider? Kung sakaling agawin mo ang lahat, Gaya ng inaasahan ko, pareho lang pala tayo. Minamahal kong pamangkin. hindi ko kailanman papatayin ang sarili kong kapatid at hindi magnanakaw ng ari-arian sa pamamagitan ng pagpatay sa matanda. Maayos ang investigasyon mo. Sayang lang at wala kayong ebidensya. Samantalang ang babaeng kasama mo ay puno ng kahinaan. Minamahal kong pamangkin. Hindi mo pa rin kaya dumihan ng mga kamay mo? Kung gayon, ipapakita sa'yo ng tiyuhin mo kung paano ito gagawin. Ayaw mo pang pumirma? Hindi ka pa ba nagpirma? Ang iyong minamahal, ang susunod na tatanggalin. Pinuputol mo ang mga saksi. Gaya ng inaasahan, magkadugo nga tayo. Alam mong tumingin sa importante.
Pinatay mo si Kuyuan para maisisi mo lahat ng kanyang kasalanan. At sa kanyang pagkamatay, wala nang magpapatunay nito. Tama ka. Anong magagawa nila laban sa akin? Ngunit ikaw, mahal kong pamangkin. Pagkontrolado ko na ang Jinliang Group. Ibigay mo sa akin ang asawa mo. At patatawarin kita. Dim na ba? Mga gwardiya. Paparitin sila ngayon din. Ang mga tauhan mo, hinuli na ng pulisya sa daan. At saka, live broadcast ito. Kayong dalawa, nagpakana ng patibong. Anong palusot mo ngayon? Umalis na tayo. Lola, hulaan mo kung sino ang dumating. Lola, dumalaw ako sa inyo. Nako, Chonhei, Diyos ko. Maupo ka. Basta't nakabalik ka na. Huwag kang mag-alala, Lola. Ngayong pagkakataon, hindi ko siya pakakawalan. Mabuti, napakabuti. Dadalhin na namin kayo pa uwi. Matagal ko nang gustong umalis dito. Umuwi na tayo. Hindi tayo pwedeng umuwi. Anong nangyari? Dahil ililibre kita sa ating anak ni Chonhe. Totoo ba? Tara na, Lola, pupuntahan natin ang apo mo.